Sa kalagitnaan ng pag-ulan ay may isang babae na tumatakbo sa daan dala ang kanyang mga gamit pero pilit itong hinahabol ng isang malaking panda. Umabot pa sa nagtatalo na ang dalawa kaya pinagtitinginan na ang mga ito ng mga tao. Pilit kasing pinipigilan ng panda ang babae na bumalik sa China, at sa huli ay nagtagumpay naman nga ito matapos mapawalan ng malay ang babae. Nang araw ding iyon ay may isang lalaki ang naiiyak sa tuwa habang binabasa ang sulat na parating na umano si Ranma. Matagal niyang hinintay na dumating ang araw na iyon kaya agad niyang ibinalita sa kanyang 3 anak na babae ang tungkol doon. Nang mga oras na iyon ay nagluluto ang kanyang anak na panganay na si Kasumi, at sa kwarto ay nagbabasa naman ng libro si Nabiki, habang si Akane naman ay abala sa pag-aaral ng Kenpo. Ipinatawag niya ang 3 para sabihin na kung may isa sa mga ito ang magpapakasal kay Ranma at itutuloy ang pagpapatakbo ng training hall na iyon ay siguradong mananatili ang legacy ng pamilya nila. Ngunit, dahil ayaw sa mga lalaki ay sinabi ni Akane na huwag siyang isama sa pagdedesisyon na iyon, pero sinabi rito ni Nabiki na hintayin muna ni Akane na dumating si Ranma dahil baka sakaling magustuhan umano nito iyon. Habang naghihintay sa pagdating ng mag-ama ay nabanggit ni Tendo na ang dalawang yun ay matagal nang nasa isang training mission, at nitong nakaraan lang ay nanggaling ang mga iyon sa China. Napatanong sina Kasumi at Nabiki kung ilang taon na at kung gwapo ba si Ranma. Pero hindi yun nasagot ni Mr. Tendo sapagkat hindi pa umano nito nakikita ang binata. Hindi nagtagal ay nakarinig sila ng boses na sumisigaw kaya inisip nila na si Ranma na iyon, pero laking gulat nila nang makita ang napakalaking panda. Nawala lang ang takot nila nang ibaba nito ang isang babae na nagpakilala bilang Ranma sa Utume, at nang malaman na iyon na pala ang hinihintay nila ay agad itong niyakap ni Mr. Tendo, pero laking gulat nito nang maramdaman na isa pala iyong babae. Sinuri pa ito ni Nabiki at kinumpirma na 100% na babae nga si Ranma na siyang dahilan para himatayan ang kanilang ama, sapagkat buong akala nito ay lalaki ang anak ng kaibigan. Gayunpaman, tinanggap pa rin nila si Ranma at pinatuloy sa kanilang bahay bilang bisita. Ang kaninang walang interes pa na si Akane ang nag-alok dito na maging magkaibigan sila at isinama rin nito si Ranma papunta sa kanilang dojo. Doon ay hinamon niya ito na magkaroon sila ng konting laban, pero ang lahat ng pag-atake niya ay naiwasan nito. Kasabay ng pangyayaring iyon ay naliligo na ang malaking panda, at pagsapit naman ng hapon ay may lalaki ng kausap si Mr. Tendo kaya nagtaka si Nabiki kung sino iyon at kung bakit parehong umiiyak ang dalawa. Hindi nagtagal ay inihatid na ni Kasumi si Ranma sa magiging kwarto nito at inalok na maligo na. Habang naliligo si Ranma ay pumasok si Akane sa banyo at doon ay nakita nito ang hinubad ni Ranma kaya naisip niya na sumabay na sa pagligo nito dahil pareho naman silang babae. Ngunit nang makapaghubad ay natigilan ito nang makita na lalaki na ang nasa loob ng banyo. Agad itong nagtalapi ng tuwalya at lumabas ng banyo, at saka sumigaw ng napakalakas dahilan para marinig ng lahat. Napalabas sina Kasumi para alamin ang nangyari at doon na sinabi ni Akane na may bastos na lalaking nasa loob ng kanilang banyo. Habang nagtataka ang dalawa kung sino ang tinutukoy ni Akane ay biglang dumating ang isang binata at nagpakilalang Ranma. Doon na pinaupo ni Mr. Tendo ang kanyang 3 anak na babae para ipakilala ang matalik na kaibigan na si Genma sa Utume, at ang anak niyon na si Ranma. Dahil hindi alam ni Mr. Genma kung paano sisimulan ang pagpapaliwanag sa 3 dalagita ay inihagis na lang nito si Ranma sa tubig, at doon ng mga iyon nakita na sa pag-ahon ni Ranma ay isa na ulit itong babae. Nay na si Ranma sa ginawa ng kanyang ama kaya gumanti ito at itinulak din iyon sa tubig dahilan para maging pando muli ang anyo ni Mr. Genma. Sinabi ni Mr. Tendo sa 3 na ngayon lang din niya nalaman ang tungkol sa pisikal na anyo ng mag-ama, na nakuha umano ng mga iyon dahil sa delikadong training sa China. Nang makabalik na sa normal ay ipinagpatuloy ni Mr. Genma ang pagpapaliwanag. Nagsimula umano ang lahat 1 buwan na ang nakalipas. Upang ipagpatuloy ang pagsasanay ng kanilang mandirigma, naglakbay sila ng kanyang anak patungong China upang humanap ng bagong lugar para mag-ensayo. Sa rehiyon ng Mount Quanjing sa China, sa hanay ng mga bundok ng Bayan Kala sa lalawigan ng Qinghai, doon nila sa wakas natagpuan ang alamat na lugar ng pagsasanay ng Josenkyo. Pagkarating doon ay hindi na nila tinapos ang sinasabi ng lalaki at agad na nagsimulang mag-ensayo sa itaas ng mga kawayan na nakabaon sa bukal. Kahit sinasabi nito na delikadong mahulog sa bukal ay patuloy pa rin sila, hanggang sa mapatubog na nga roon si Mr. Genma kaya pag-ahon nito ay isa na itong panda. Doon palang nasabi ng lalaki na sa bukal na iyon ay may nalunod na panda 2,000 taon na ang nakalipas, kaya kung sino man ang mahulog doon ay mapupunta sa taong yun ang katawan ng panda. Natigilan si Ranma nang marinig iyon at nawala ito sa focus, kaya nang atakihin siya ng kanyang ama ay nahulog naman siya sa bukal kung saan nalunod ang batang babae 1,500 taon na ang nakalipas.
Hanggang ngayon ay sinisisi pa rin ni Ranma ang kanyang ama kung bakit sila nagkaganon kaya bigla na lang ang mga itong nagtalo. Inawat ni Mr. Tendo ang mag-ama at sinabi kay Ranma na hindi naman ganoon kakilakilabot ang problema nito, sabay isa-isang ipinakilala ang kanyang tatlong anak at sinabing isa sa mga iyon ay pwede nitong mapang-asawa. Ngunit sinabi ni Nakasami na napagkasunduan ng si Akane ang bagay kay Ranma na kalahating babae, sapagkat ayaw ni Akane sa mga lalaki. Gayunpaman, umalma si Akane at sinabihang bastos si Ranma dahil sa nangyari kanina sa banyo, kaya nauwi pa sa pagtatalo ang dalawa dahil nagtuturuan ang mga ito kung sino talaga ang may kasalanan. Pagkatapos ay umakma si Ranma na paalis para bumalik umano sa China at maghanap ng paraan kung paano siya makakabalik muli sa pagiging normal. Ngunit bago umalis ay inasar pa nito si Akane at sinabing wag mag-alala kung nakita man niya ang katawan nito dahil maraming beses na siyang nakakita ng ganoon, at ang totoo ay mas sexy pa nga umano siya kesa rito kapag babae ang anyo niya. Sa galit ay ipinalo ni Akane kay Ranma ang mesa kaya nawalan ito ng malay at binantayan ito ni Nakasami at Nabiki hanggang sa magkaroon muli ng malay. Hindi nagtagal ay bumaba na si Ranma para maligo. Pero nang makapaghubad ay hindi alam ng dalawa na nagkasabay pala ulit sila sa loob ng banyo kaya nang makita ni Akane si Ranma ay sinampal niya ito. Sinabi ni Nabiki kay Akane na ayos lang iyon total ay pareho naman umano ang mga itong babae kanina, pero dahil sa katotohanan ng lalaki pa rin si Ranma ay hindi yun matanggap ni Akane. Kinabukasan, maagang nag-exercise si Akane at pagka-uwi niya ay nagtaka siya kung ano ang ginagawa ng mag-ama. Nagising naman si Nabiki sa ingay ng mga iyon, habang si Kasumi naman ay nakapaghanda na ng kanilang agahan. Nang sabihin ni Mr. Genma na huminto muna sila para mag-agahan ay humirit pa ng isang sparring si Ranma kaya ang ending ay nahulog ito sa tubig. Natawa si Mr. Genma kaya para makaganti ay sinabuyan din ito ni Ranma ng tubig at binato pa ng batya, kaya napakamot na lang si Nabiki sa kanyang ulo dahil sa ingay ng mga ito. Pagkatapos kumain ng agahan ay sabay na naligo ang mag-ama, kaya nang makabalik sa totoo nilang anyo ay sinabi ni Mr. Genma kay Ranma na kailangan nitong pumasok sa eskwelahan dahil pansamantala muna rin silang doon maninirahan. Nung una ay ayaw pa ni Ranma pero nang yayain na ito ni Akane ay pumayag na rin ito. Habang naglalakad ay binalaan ni Akane si Ranma na kapag nasa paaralan sila ay huwag nitong ipapakita sa iba na magkakilala sila. Tumugon si Ranma at sinabing ayaw din naman niya sa marahas na babaeng katulad ni Akane. Nainis ang dalaga sa sinabi ni Ranma kaya babatuhin sana niya ito ng kanyang bag, nang bigla naman itong kutusan ni Mr. Genma. Ayaw kasi ng matanda na binabastos ni Ranma si Akane na siyang fiancé nito, ngunit sa halip na makinig sa ama ay tinakid pa ito ni Ranma para mahulog sa ilog at magbago ng anyo bilang pande nang sa gayon ay hindi na ito makapagsalita pa. Sa inis ay sumugod si Mr. Genma kay Ranma para gumanti pero hindi niya yun nagawa, kaya ang karma na ang kumilos para sa kanya matapos itong aksidenteng nabasa ng isang matandang nagdidilig kaya't nagbago rin ang anyo ni Ranma. Dahil doon ay sinamahan muna ni Akane si Ranma sa isang klinik para makahingi ng mainit na tubig, nang sa gayon ay bumalik ito sa pagiging lalaki sapagkat hindi umano ito maaring pumasok sa paaralan ng ganoon. Habang naghihintay sa may pinto ay ginulat naman ni Dr. Tofo si Ranma gamit ang isang skeleton, pero nang makabalik si Akane ay napansin ni Ranma na iba ang aura nito sa harap ng doktor. Bago pa malate sa school ay nagpatuloy na ulit sa paglalakad ang dalawa at doon ay ipinahayag ni Ranma ang pagtataka kay Akane dahil ang pagkakaalam nito ay ayaw nito sa lalaki pero nakikipag-usap naman umano yun kay Dr. Tofo. Hindi sumagot si Akane hanggang sa maya-maya pa ay natanong na nila ang paaralan at doon na isinigaw ni Akane na ayaw niya sa mga lalaki bagay na ipinagtaka ni Ranma. Hindi nagtagal ay lumitaw na ang mga pasugad na kalalakihan sa harap nila na isa-isa namang hinarap ni Akane. Lahat ng mga iyon ay may gusto kay Akane pero ayaw naman ng dalaga sa mga ito kaya pilit nitong hinaharap ang mga iyon sa araw-araw bago pa man tumunog ang bell ng paaralan. Ngunit, may isang lalaki pa na may gusto rin kay Akane ang dumating, kaya naman bumaba si Ranma mula sa gate at sinabing hindi niya alam na ganoon pala kasikat si Akane, pero binyantaan siya ng dalaga na lumayo sa taong kaharap nila kung ayaw masaktan. Pagkamulat ng mata ay naintriga ito kung sino si Ranma at kung bakit nito kilala si Akane. Pagkatapos ay nagpakilala ito kay Ranma bilang kapitan ng Furinkan High School Kendo Club. Ito umano ang tinaguriang Blue Thunder ng Furinkan High na si Kuno Tatewaki. Nagpakilala naman dito si Ranma bilang bisita sa bahay ni Akane kaya ganoon na lang ang pagseselos ni Kuno at agad nitong inatake si Ranma. Hindi naman ito inatrasan ni Ranma, pero habang naghaharap ang dalawa ay bigla na lang umulan kaya to the rescue si Mr. Genma para walang makapansin sa pagbabago ng anyo ni Ranma. Pagkabalik sa normal ay pumunta na ang dalawa sa kanilang silid-aralan at doon ay ipinakilala na si Ranma sa harap ng mga estudyante bilang bagong mag-aaral.
Pero dahil late silang dumating ay pinarusahan sila ng professor sa pamamagitan ng pagpapatayo sa kanila sa labas ng silid-aralan habang hawak ang isang timba ng tubig. Doon ay inalam ni Ranma kung bakit ganoon ang nangyayari kay Akane tuwing umaga, kaya ikinwento ng dalaga na nung simula ng semester ay sinabi ni Kuno sa mga lalaki na kung sino man ang may nais na makipag-date sa kanya ay kailangan muna siyang talunin ng mga yon sa laban. Samantala, laking gulat naman ni Kuno nang malaman mula kay Nabiki na si Ranma ay fiancé ni Akane kaya napatakbo ito sa pasilyo ng paaralan, at nang makita ang dalawa ay agad nitong isinigaw ang tungkol doon dahilan para marinig ng mga kaklase ng dalawa ang tungkol sa engagement. Ngunit dahil sa matinding selos ay agad na inatake ni Kuno si Ranma. Pero sinabi nito na hindi yun ang lugar para maglaban sila kaya tumakbo ito at niyaya si Kuno na sa ibang lugar sila magtuos. Sumunod naman nga si Kuno pero nabigla ito nang mapatalon din ito sa bintana mula sa ikatlong palapag ng paaralan. Mabuti na lang at katapat ng bintanang iyon ang swimming pool, pero kahit ganoon ay bakas sa mukha ni Akane ang pag-aalala kay Ranma. Inisip kasi nito na magiging babae na ulit ang anyo ni Ranma. Pero sa kabutihang palad ay wala masyadong nakapansin dahil nakasilip lang naman sa bintana ang mga kaklase nila. Si Kuno naman ay natigilan at inalala ang nangyari mula nang mahulog sila sa swimming pool hanggang sa may mahawakan siyang dibdib ng babae sa taong nakita niya na nasa ilalim din ng tubig. Gayunpaman, inisip ni Kuno na sa sobrang takot ni Ranma ay nag-iwan yun ng ibang tao bilang kapalit at saka mabilis na tumakas. Nang mga oras na iyon ay may dala ng mainit na tubig si Akane para kay Ranma na nagtatago sa itaas ng puno, nang sa ganon ay makabalik ito sa normal na katawan. Ngunit, mas inuna pa ng dalawa na mag-asaran kaya hindi nagtagal ay nakarating na si Kuno sa kinaroroonan nila. Agad na inihagis pataas ni Akane ang takore para makabalik na sa normal si Ranma, at saka tumakbo para istorbohin si Kuno sa paghahanap. Pero dahil nasa itaas ng puno ay nahirapang kumilos si Ranma. Kaya naman nanatili lang ito sa pwesto habang hawak ang takore, nang sa hindi katagalan ay bigla namang tumama doon ang ulo ni Kuno matapos iyong mapatalsik ni Akane sa laban. Kahit nakabaliktad ay namukan siya ni Kuno at sinabing siya ang babae kanina sa swimming pool sabay tanong kung may nakita ba siyang lalaki na nakatirentas ang buhok. Bilang tugon ay umiling lang si Ranma, kaya mayabang na sinabi ni Kuno na tumakbo iyon dahil sa sobrang takot sa kanya bagay na ikinainis naman ni Ranma kaya binitawan na nito ang pagkakahawak sa takore at saka umalis kasama si Akane. Kinagabihan, habang nagwa-warm up ang mag-ama ay bigla na namang nagsermon si Mr. Genma matapos malaman na si Akane pa ang nag-alaga kay Ranma sa eskwelahan gayong trabaho umano yun ni Ranma bilang ito ang lalaki. Pero dahil naririndi na sa mga sinasabi ng matanda ay binuhusan na lang ito ni Ranma ng tubig nang sa ganon ay matahimik na ito. Agad na pumunta si Mr. Genma sa banyo para maligo pero pagdating doon ay may mga nakasulat na bawal gamitin ang kahit na ano dahil sira pa umano ang mga iyon, kaya naman niyaya na lang ni Mr. Tendo ang kaibigan na sa pampublikong paligan na lang sila pumunta. Habang nakahiga naman si Ranma ay naalala nito kung paano siya tinulungan kanina ni Akane, kaya naman napabangon siya para pasalamatan ang dalaga. Ngunit, nang kakatukan na niya ang pinto ng kwarto niyon ay narinig niya na sinasabi nito kay Nabiki na naiinis umano si Akane dahil iniuugnay ito ng mga kaklase sa manyakas na tulad niya. Dahil doon ay agad na umalis si Ranma habang sinasabi na hindi niya napasasalamatan si Akane, pero nang pababa na sa hagdan ay hindi nito napansin ang pataas na si Kasami na may dalang isang timbang tubig. Sa gulat ay aksidenteng naihagis palikod ni Kasami ang dala niyang timba kaya bumuhos ang laman niyong tubig sa magkaibigan na Noy katatapos lang maligo. Dahil doon ay mas pinili na lang ni Mr. Genma na manatiling panda hanggang sa kinabukasan. Nang araw na iyon ay sabay na muling naglakad sina Akane at Ranma papasok sa paaralan, at nang makarating sa gate ay humanda na agad si Akane sa pakikipaglaban sa mga kalalakihan. Hindi makapaniwala si Ranma na ganoon ang eksena ng buhay ni Akane tuwing umaga bago pumasok sa school, sabay napaisip kung ano na ang nangyari kay Kuno. Nang mga oras na iyon ay nasa rooftop ng paaralan si Kuno at iniisip naman ang babaeng anyo ni Ranma. Maya-maya pa, habang nasa loob ng silid-aralan ay nabanggit ni Nabiki kay Kuno na kilala niya ang babaeng nakatirintes, kaya naman naisip ni Kuno na padalhan yun ng isang liham ng hamon. Iminungkahi ni Akane na huwag nang sumipot si Ranma, pero pinag-isipan iyon ng binata hanggang sa mapagdesisyonan nito na harapin si Kuno. Sa kanilang pagtatagpo sa itinakdang lugar ni Kuno ay inakala ng babaeng anyo ni Ranma na maglalaban sila, pero laking gulat nito nang bigyan siya ni Kuno ng bulaklak sa bayalis at sinabing mahal siya nito, bagay na labis na ikinagulat ni Ranma. Ngunit ang pangyayaring iyon ay panaginip lang pala, at napagtanto iyon ni Ranma matapos magising mula sa bangungot. Bumangon na si Ranma para maligo pero pagpasok nito sa banyo ay naroon ang kanyang ama at naliligo pa. Agad niya iyong binuhusan ng tubig at sinabing bilisan dahil nagmamadali siya,
Pero gumanti si Mr. Genma kaya nauwi na sa away ang dalawa. Dahil doon ay pinuntahan na ni Mr. Tendo ang mag-ama para awatin, pero nang paglayuan niya na ang mga ito sa isa't isa ay hindi sinasadyang sa kokomelon ni Ranma siya napahawak. Dahil sa kahihiyan ay sinubukan pang magpaliwanag ni Mr. Tendo sa kanyang tatlong anak nang bigla naman siyang suntukin ni Ranma. Maya-maya pa ay naglakad na papasok sa paaralan sina Akane at Ranma, at sa pagkakataong ito ay tumulong na si Ranma na harapin ang grupo ng mga kalalakihan na may gusto kay Akane. Dumating din si Kuno at sabay din nila iyong inatake na siyang mabilis na nagpatambo sa binata. Dumiretso ang dalawa sa locker room at doon ay sinabi ni Akane na huwag na siyang tutulungan ulit ni Ranma, pero sinabi nito na hindi naman niya tinulungan si Akane sabay sinisi si Kuno na siya umanong may kasalanan ng lahat. Habang dinadampyan naman ni Nabiki ng basang tuwalya si Kuno ay bigla na lang itong bumangon at sinabing kailanman ay hindi umano nito bibitawan ang babaeng nakatirintes. Pagkatapos ay humiga ulit ito at pagbangon muli ay si Akane naman ang binabanggit na kinahuhumalingan nito. Nangyari iyon ng ilan pang beses kaya naman ipinalo na ni Nabiki sa ulo ni Kuno ang planggana at saka tinanong kung wala na ba talaga itong ibang alam na gawin kundi ang makipag-date sa mga babae. Mapang-asar itong sinagot ni Kuno na ikinalulungkot niya pero wala siyang balak na makipag-date kay Nabiki, bagay na ipinagpasalamat naman ng dalaga. Maya-maya pa ay umuwi na si Nabiki sa kanilang bahay at agad nitong hinanap si Ranma. Nang matagpuan iyong natutulog sa kwarto ay binuhusan niya ito ng malamig na tubig dahilan para maging babae si Ranma, at doon niya sinamantala ang pagkakataon na kuhanan ito ng litrato. Pagkatapos ay binuhusan niya na ito ng mainit na tubig para bumalik sa normal, nang hindi man lang namalayan ni Ranma ang nangyari. Sunod namang kinuhanan ni Nabiki ng litrato si Akane habang nag-warm up iyon, nang may biglang magpadala ng sulat na nakatali sa isang palaso. Galing iyon kay Kuno at nakalagay sa sulat na magkita sila ni Nabiki sa Cafe Tor Amaro bukas ng hapon. Nang sumunod na araw ay pumunta si Nabiki sa lugar na sinabi ni Kuno, at nang makaupo ay nagtaka ito kung bakit siya inililibre nito. Sumagot si Kuno at sinabing may hihingin siyang pabor kay Nabiki, at iyon ay ang ibigay ang cute na manikang hawak niya sa babaeng nakatirintes. Natigilan si Nabiki habang ngumunguya dahil naisip nito na para iyon kay Ranma, hanggang sa matawa na ito ng malakas dahilan para tumalsik sa mukha ni Kuno ang pagkaing nasa loob ng bibig niya. Pagkatapos ay sinamantala ni Nabiki ang pagkakataon para makakain pa at magkapera. Sinabi nito na meron siyang mga litrato ng babaeng nakatirintes pero bago niya iyon ipakita ay kailangan muna siyang bilhan ni Kuno ng spaghetti. Nang maka-order si Kuno ay ipinakita na ni Nabiki ang mga litrato sabay sabi na 1,000 yen ang kada isa. Dahil hamaling na hamaling si Kuno sa mga litrato ay agad niya iyong binayaran lahat kahit na may kamahalan. Habang kumakain ay sinabi ni Nabiki na naaawa siya kay Akane dahil ipinagpalit lang ni Kuno ng ganoon kabilis. Sinabi ni Kuno na hindi niya ipinagpalit si Akane dahil gusto niya pa rin iyon, at nagustuhan umano nito ang dalawa dahil sa katangian ng mga iyon. Dahil doon ay sinabi ni Nabiki na may mga litrato rin siya ni Akane pero bago niya ulit yun ipakita ay kailangan muna siyang bilhan ni Kuno ng ice cream. Nang makabili ay pinresyohan ulit yun ni Nabiki, at agad naman nga iyong binayaran ni Kuno. Pagkatapos nyon ay tinanong naman ni Nabiki kung nais ba ni Kuno na bigyan niya ito ng tip para mapabilis ang pagbibigay nito ng manika sa nakatirintes na babae, pero kapalit nyon ay bibilhan siya ni Kuno ng kape. Nang may bili ay sinabi ni Nabiki na para mapabilis ang pagbibigay nila ng manika ay ibibigay nila yun kay Ranma, bagay na ipinagtaka naman ni Kuno. Gayunpaman, pumayag pa rin si Kuno kaya pagka-uwi ni Nabiki ay ibinigay nito kay Ranma ang sulat na ipinadala ni Kuno. Nakipagtagpo naman nga si Ranma kay Kuno at doon ay agad nitong ibinigay ang manika dahil iyon umano ang payo sa kanya ni Nabiki, sabay itinanong kung kano-ano ni Ranma ang nakatirintes na babae. Inihagis pabalik ni Ranma ang manika at sinabing kalimutan na ni Kuno ang nakatirintes na babae dahil hindi na umano iyon magpapakita pa kahit kailanman sabay lakad paalis. Ngunit sa kasamaang palad ay biglang nabuhusan ng tubig si Ranma ng babaeng nakatira sa itaas ng gusali dahilan para maging babae ito, kaya nang hahabulin sana ni Kuno si Ranma ay laking tuwa nito nang makita ang crush at agad iyong niyakap. Habang lingkis ni Kuno si Ranma ay binuhusan ito ni Nabiki ng mainit na tubig kaya bumalik si Ranma sa normal. Gayunpaman, sa halip na malaman ang maitim na lihim ni Ranma ay hindi naintindihan ni Kuno ang nangyari, at pinagbintangan pa nito na itinago umano ni Ranma ang nakatirintes na babae. Dahil doon ay ipinaliwanag na ni Nabiki kay Kuno na ang nakatirintes na babae at si Ranma ay iisa bagay na ipinagtaka nito. Gayunpaman, hindi pa rin ito naintindihan ang ibig sabihin, bagkus naghinagpis at inisip na enslaver o taong nagpapasailalim o kumokontrol sa mga kababaihan na parang alipin si Ranma.
Dahil doon ay kinalaban ni Kuno si Ranma para pakawalan umano nito ang nakatirintes na babae, ngunit sa bawat pagkumpas ni Kuno ng animoy samurai ay nanlaglag mula rito ang mga litratong ibinente ni Nabiki at nasalo ni Ranma ang mga iyon. Matapos mapabagsak si Kuno ay ipinakita ni Ranma kay Akane ang mga litrato, bagay na ikinagalit nito. Alam kaagad ni Akane na ang ate niyang si Nabiki ang may kagagawan yon, pero bago pa man ito komprontahin ni Akane ay biglang sinabi ni Ranma na wala naman umanong magnanasa sa mga litrato ni Akane dahil di hamak na mas sexy pa siya kesa rito. Dahil doon ay agad na hinabol ni Akane si Ranma, habang natuwa naman si Nabiki at kinuhanan muli ng litrato ang dalawa. Hanggang sa makauwi ay galit pa rin ang dalawa sa isa't isa kaya pareho nilang napagbuntunan ng galit ang kanilang mga ama. Inihagis ni Ranma ang kanyang ama sa tubig habang si Mr. Tendo naman ay napuruhan ni Akane habang nag-insayo sila ng Kenpo dahil namalikmata ito na si Ranma ang kaharap nito. Agad iyong ginamot ni Kasumi at dahil doon ay nakiusap na ito kay Akane na mangako ito na hindi na ulit ito mananakit ng lalaki, at ginawa naman nga iyon ni Akane para sa kanyang ate. Kinahapunan ay sabay na pinanood ng magkaibigan ang paglubog ng araw, at doon nila napag-usapan na kailangang may gawin sila sa lumalalang tensyon sa pagitan ng kanilang mga anak. Maya-maya pa ay inutusan muna ni Kasumi si Akane na bumili ng karne habang si Ranma naman ay naglakad-lakad muna sa labas. Habang nasa daan ay pareho rin nilang naalala ang isa't isa nang bigla silang magkasalubong. Gaya ng palaging nangyayari ay nagkainitin na naman ang dalawa dahil sa pag-aasaran pero pinigilan ni Akane ang kanyang sarili na makapanakit dahil naalala niya na nangako siya sa kanyang ate. Gayunpaman, inasar pa rin siya ni Ranma kaya sa huli ay napilitan na rin si Akane na patulan ito na siyang dahilan para magkaroon si Ranma ng matinding pagkabali ng mga kaso-kasuan. Habang sinusuri ni Dr. Tofo si Ranma ay nagtaka ito at napatanong kay Akane kung sinong siga ang may gawa niyon kay Ranma dahil sa tindi umano ng pinsala. Pilit na nagsalita si Ranma at sinabing si Akane ang may kagagawan yun kaya naman nakaramdam ng hiya ang dalaga kay Tofo, habang ang doktor naman ay natawa pa nang malaman iyon at sinabing tama umano ang hinala nito. Matapos palagutukan ng doktor ang iba't ibang bahagi ng katawan ni Ranma ay tila isang himala na bigla na lang nawala ang iniindang sakit nito, kaya natutuwang sinabi ni Akane na napakagaling talaga umano ni Dr. Tofo. Sa bahay ay tanging nilagang patatas lang ang nakahain sa mesa dahil ayon kay Kasumi ay hindi pa bumabalik si Akane na siyang pinabibili niya ng karne. Dahil oras na ng hapunan ay niyaya na ni Kasumi si Mr. Tendo at Mr. Genma na maghapunan pero hindi kumibo ang magkaibigan dahil parehong nagko-concentrate ang mga ito. Gabi na nang magpaalam ang dalawa sa doktor, pero bago pa tuluyang makaalis ay kinausap muna ni Dr. Tofo si Ranma at sinabing bakit hindi nito subukang maging mabait kay Akane. Sumagot si Ranma at sinabing hindi naman sa natutuwa siyang makipag-away kay Akane, pero mabilis kasi umano iyong magalit kahit sa maliit na bagay lang. Sinabi ng doktor na mabait at malambing naman si Akane sabay tulak kay Ranma at ibinulong na balang araw ay maiintindihan din nito ang dalaga. Hindi nagtagal ay naglakad na ang dalawa pauwi pero naroon pa rin ang pang-asar ni Ranma kay Akane, nang walang ano-ano ay bigla na lang itong mapaupo sa daan. Naalala ni Ranma ang mga sinabi at ang pagtulak sa kanya kanina ng doktor kaya napagtanto niya na sinadya ni Tofo na gawin iyon, nang bigla siyang alukan ni Akane na kakargahin na umano siya nito sa likod. Bilang lalaki ay mariing tumanggi si Ranma kaya naman binuhusan siya ni Akane ng tubig nang sa ganon ay pareho na umano silang babae. Wala nang nagawa pa si Ranma kundi ang magpabuhat na sa likod ni Akane kaya naalala na naman nito ang sinabi ni Dr. Tofo na mabait at malambing ang dalaga. Kinabukasan ay maaga muling nag-ensayo ang mag-ama nang bigla ang mga itong tawagin ni Kasumi para mag-agahan kaya nawala ang mga ito sa focus at nahulog sa tubig. Dahil sa pagbabago ng anyo ay huminto na muna ang mga ito at habang kumakain sina Nabiki at Mr. Genma ay nagpipiga naman si Ranma ng kanyang damit. Hindi nagtagal ay dumating na rin sa kusina ang nagto-toothbrush na si Mr. Tendo at laking gulat nito nang makita ang walang damit na si Ranma, kaya agad yung binuhusan ni Akane ng mainit na tubig para magbalik sa normal. Pagkatapos ay kumain na silang lahat ng almusal, pero si Mr. Tendo ay nanatiling walang kibo dahil sa nakita kanina at hindi na rin ito nagawang alisin ang sepilyo sa bibig. Habang kumakain ay biglang naalala ni Kasumi na ipakiusap kay Akane ang pagbabalik ng libro ni Dr. Tofo pero tumanggi si Akane, subalit masyadong madaldal si Ranma at sinabing pumayag na si Akane dahil maganda umanong palusot iyon para makapunta sa klinik. Dahil doon ay agad na hinila ni Akane si Ranma para pumasok na sa school, pero dahil sa sobrang bilis nila at dir-diretso lang ay hindi na napansin ni Akane na nabuhusan ulit ng matanda si Ranma ng tubig. Pagkarating sa school ay kinompronta nito si Ranma sa may gate pero bigla nitong binuklat ang damit ni Ranma dahil nagtaka ito kung paano yun naging babae. Hindi nagtagal ay nagsidatingan na ang mga kalalakihang may gusto kay Akane,
pero nagtaka ang dalaga kung bakit nakatigil lang ang mga iyon at pare-parehong naiyak. Tinanong ni Akane kung ano ang problema kaya nagsalita ang isang lalaki at sinabing nagkaroon sila ng pagpupulong at napagkasunduan nilang isuko na si Akane at tanggapin na lang ang kasunduang kasal nito kay Ranma sa Utume. Ngunit dumating si Kuno at sinabing hindi siya susuko kahit pa ilang beses silang magkaharap ni Ranma, bagay na hinangaan ng ibang mga kalalakihan. Bumalik na si Ranma sa kanyang normal na anyo kaya umattend na ito sa kanilang PE class. Doon ay biniro siya ng mga kaklase nila kay Akane dahil sa balitang fiancé niya ang dalaga. Pero hindi niya pinansin ang mga ito bagkus babanggitin pa sana na may gusto si Akane kay Dr. Tofo subalit hindi yun matuloy matapos tumama ang bola ng baseball sa pisngi niya. Pagkatapos ng klase ay sabay na naglakad ang dalawa pauwi nang bigla nilang madaanan si Mr. Genma sa anyong panda na nagwawalis sa daan. Tinanong ni Ranma kung anong ginagawa doon ni Mr. Genma, pero ang doktor na si Tofo ang sumagot at sinabing mula ngayon ay magtatrabaho na doon si Mr. Genma bilang part-time assistant. Dahil naroon na rin lang ay inalok muna ni Tofo na magmeryenda ang dalawa. Habang kumakain ay may biglang tumawag sa telepono kaya sinagot yun ni Mr. Genma. Pero dahil isa itong panda ay hindi ito makapagsalita kaya si Akane na ang sumagot ng tawag. Ngunit bigla itong natigilan at sinabing uuwi na siya kaya nagtaka si Ranma kung sino ang nakausap nito sa telepono, at kung bakit uuwi ka agad si Akane gayong may gusto ito sa doktor. Agad na pinigilan ni Akane si Ranma sa pagsasalita at sinabing may gusto ng iba si Tofo, at yun ang nakausap niya sa telepono. Dahil doon ay tinanong ni Ranma kung sino ang nakausap nito sa telepono, pero habang nakaupo ay sinabi na lang ni Akane na mamaya ay malalaman din ni Ranma ang kasagutan. Maya-maya pa ay nakarating na si Kasumi sa klinik, bagay na ikinagulat ng matandang pasyente kaya agad itong lumabas at sinabing may mahalagang bagay nga pala siyang dapat na gawin. Pagkalabas nito ay nakasalubong naman niya si Mr. Zen kaya agad niya itong binalaan na huwag munang magpa-check up dahil walang silbi ngayon si Dr. Tofo sapagkat naroon si Kasumi. Sa loob ng klinik, habang hawak ni Dr. Tofo ang ulo ni Ranma ay bigla nito iyong nabali pa kanan matapos makita ang pagdating ni Kasumi. Nagsimula na rin itong kumilos ng kakaiba na para bang aligaga at wala sa sarili, sapagkat ang tel ang nakabalot sa dalang pagkain ni Kasumi ay ginawa nitong pantikip sa bibig. Kasunod ng pangyayaring iyon ay nagreklamo na si Ranma sa sakit ng pagkakabali ng leeg niya, pero sa halip na ayusin ay binali lang iyon ng doktor pakaliwa. Nagpatuloy ang kakaibang kilos ng doktor hanggang sa mapansin ni Kasumi na naroon din ang bunsong kapatid na si Akane, pero agad din itong nagpaalam. Kahit nakabali pa ang ulo pakaliwa ay sinundan na ni Ranma si Akane, kaya nang makita ito ng mga matanda na nasa labas ng klinik ay nagulat ang mga ito at batid ng mga iyon na kagagawan yun ni Tofo. Samantala, maya-maya pa ay nakarating si Akane sa tabing ilog kung saan ito nagbuhos ng galit sa pamamagitan ng pagbato sa tubig. Maging ang napakabigat at napakalaking bato ay nagawa nitong may hagis sa tubig, at ang ingay niyon ang dahilan para mapansin ni Ranma na nasa tabing ilog si Akane. Agad nitong pinuntahan ang dalaga at saka sinubukang patawanin pero sa halip na sumaya ay nasapak lang siya nito. Gayunpaman, iyon ang naging dahilan para bumalik na sa normal ang leeg ni Ranma. Naglakad na paalis si Akane, pero sinundan ulit ito ni Ranma dahilan para magtalo na naman sila. Dahil sa kakasunod ni Ranma ay inasar na lang ito ni Akane na kaya sumusunod ay dahil may gusto ito sa kanya, bagay na mariing itinanggi ng binata. Naghabulan pa ang dalawa papunta sa ilog at nahulog doon si Ranma kaya naging babae ang itsura nito. Maya-maya pa ay naglakad na sila pauwi at nakarating sa bahay, pero bago tuluyang pumasok si Ranma ay umutang muna rito si Akane ng pera dahil nagugutom umano ang dalaga. Gayunpaman, sumama na rin si Ranma kay Akane at sa may park ay nag-food trip sila. Habang kumakain ng hamburger ay napansin ni Ranma kung gaano kalakas kumain si Akane, pero ayos lang yun sa dalaga dahil hindi naman umano siya maselan tulad ni Kasami. Dahil nabanggit na rin lang ang kanyang ate ay doon na naikwento ni Akane na noon pa man ay nagkakaganon na talaga si Dr. Tofo tuwing nakikita si Kasami, sapagkat may gusto iyon sa ate niya. Napansin umano yun ni Akane noong araw na minamasahe siya ni Dr. Tofo nang biglang dumating si Kasami. At sa paglipas ay mas lumala pa umano ang ikinikilos ng doktor dahil tumatakbo yun sa buong bayan dala ang kalansay na si Betty sa likod nito. Hindi lubos na mapaniwalaan ni Ranma ang kwento ni Akane kaya sinabi ng dalaga na totoo yun, nang walang ano-ano ay bigla nilang narinig ang pagsigaw ng masayang si Dr. Tofo at dalangan yun si Betty. Matatawa na sana si Ranma pero napansin nito na bumalik na naman ang inis ni Akane at sinabi pa niyon na uuwi na siya. Sinubukang pagaanan ni Ranma ang loob ni Akane pero nagmatigas ito tungkol sa kanyang nararamdamang selos kaya nauwi lang ulit sila sa pagtatalo sabay alis ng dalaga. Bumalik si Ranma sa pagkain ng burger nang bigla naman niyang maalala na naiwan niya ang kanyang bag, kaya agad siyang bumalik sa klinik kung saan naroon ang kanyang ama na nagbabasa ng magazine.
Pagkakuha ng bag ay humingi si Ranma ng mainit na tubig para makabalik siya sa normal, nang biglang magbuhos din ang kanyang ama para maitanong sa kanya kung nasaan si Akane. Sumagot siya at sinabing hindi niya alam kaya nina si Mr. Genma at sinabing bilang fiancé, kailangang intindihin at alagaan ni Ranma ang nararamdaman ni Akane at siya dapat ang mag-comfort doon. Dagdag pa ni Mr. Genma na matanda na si Ranma para maintindihan na kung minsan ay may ugali talaga ang mga babae. Sabay nang naglakad pa uwi ang mag-ama, at habang nasa daan ay pinangangaralan pa rin ni Mr. Genma ang kanyang anak dahil minsan na umano nitong naranasan na makasakit ng damdamin ng babae, at hanggang ngayon ay dala niya ang bigat na iyon. Dahil doon ay sinimulan na ni Ranma na maging mabait kay Akane, pero kinagabihan ng puntahan niya ang dalaga sa kwarto nito ay bigla na lang siyang sinuntok yun dahilan para tumalsik siya at tumabingi na naman ang kanyang ulo. Nang sumunod na araw, isang lalaki ang mamamataan na nasa itaas na bahagi ng bundok, at bumaba ito sa nayon gamit ang isang parachute. Samantala, isang lalaki naman ang nagsisisigaw sa gitna ng kagubatan dahil hinahabol ito ng isang mabangis na baboy ramo hanggang sa makarating na yun sa bayan. Maraming nawasak ang baboy ramo pero nang babanggain na sana nito ang lalaki kanina ay walang nagawa ang mabangis na hayop, matapos itong pigilan ng lalaki ng payong sa ilong. Hindi makapaniwala ang mga mamamayan sa ginawa ng lalaki, at mas humanga pa ang mga ito nang patalsikan yon ang hayop paitaas. Marami ang lumapit sa lalaki para makyusisa dahil sa pambihira nitong lakas, pero ang tanging sinambit lang nito ay kung saan umano nito matatagpuan ang Furincon High School. Sumagot ang lalaking taga Nayon at sinabing sa Tokyo ang paaralan na iyon, at Shikoku umano ang pangalan ng Nayon. Dahil doon ay humingi ng paumanhin ang lalaki sa naidulot umano niyang abala at saka naglakad na paalis para muling maglakbay upang hanapin si Ranma sa Utume. Nang mga oras na iyon naman ay pinipilit ni Nakasami at Nabiki si Ranma na magdamit ng pambabae sa kadahilanang wala na itong masuot sapagkat hindi pa nalalabhan ang mga damit nito. Bagamat ayaw ni Ranma nung una ay napilit din ng tatlo na isuot muna ang mga damit ni Akane total ay babae naman ang anyo nito. Kasabay ng pangyayaring iyon ay nagpatuloy sa paglalakad ang lalaki hanggang sa makarating siya sa isang bukid kung saan siya nagtanong sa isang mama kung saan ang Furincon High School. Ngunit muli ay bigo pa rin ito na mahanap ang paaralan kaya para makatulong ay isinama siya ng lalaki sa kalsadang konektado umano sa Seikan Tunnel. Sinabi nito na kung nais niyang makarating sa Tokyo ay diretsohin niya lang ang kalsadang iyon. Bago umalis ay nilinaw muna ng lalaki kung diretso lang siya bagay na sinang-ayunan naman ng mama kaya agad na itong tumakbo paalis. Ngunit, mali ang pagkakaintindi ng lalaki dahil sa halip na sundan ang kalsada ay literal na diniretso nito ang kanyang pagtakbo diretso sa kagubatan. Magdamag niyang binagtas ang kagubatan, at nang sumunod na araw ay naglakad pa ulit siya sa loob ng maghapon, hanggang sa marating na niya ang isang gusali. Ngunit pagbukas niya ng pinto ay ang mga taga-Nayon ulit ang nakita niya kaya kahit gabi na ay nagpatuloy ulit siya sapagkat gustong-gusto niya nang mahanap si Ranma. Kinabukasan, sa wakas ay narating niya na ang Furincon High School, pero dahil hindi marunong magbasa ay tinanong niya ang isang mag-aaral. Nang makumpirma na iyon na ang paaralang hinahanap niya ay agad niyang tinanong sa estudyante kung nasaan si Ranma. Nang mga oras na iyon ay tumatakbo si Ranma palabas habang hinahabol ito ni Akane kaya sa wakas ay nakita na ito ng lalaki at agad na umatake pero mabuti na lang at nakaiwas si Ranma. Makailang beses na nagtanong si Akane kung kilala ba ni Ranma ang lalaking iyon. Nung una ay hindi masabi ni Ranma kung sino ito, hanggang itanong na lang ng lalaki kung bakit hindi na sumipot si Ranma sa laban nila. Doon na naalala ni Ranma na ang lalaki ay kaklase niya noong junior high, at nagpakilala ito bilang Raiga Habiki. Muli ay tinanong ni Raiga si Ranma kung bakit hindi sumipot noon sa kanilang laban, kaya sinabi ni Ranma na naghintay siya sa napagkasunduang lugar sa loob ng 3 araw. Ngunit, kaya pala hindi sila nagpanagpo noon ay dahil palaging naliligaw si Raiga at saka lang ito nakarating sa tamang lugar nang wala na doon si Ranma. Kaya naman, pilit na hinanap ni Raiga si Ranma para harapin at kalabanan na ito, pero nang simulan ng umatake ni Raiga ay bigla naman itong pinahinto ni Ranma sabay takbo at sinabing babalikan niya ito. Makalipas lang ang ilang minuto ay agad na nakabalik si Ranma dala ang iba't ibang klase ng mga tinapay at ibinigay niya ang mga yun kay Raiga. Nagtaka si Akane kung ano ang ginagawa ni Ranma kaya ipinaliwanag nito na noong nasa junior high pa lang ay pareho silang galing sa isang paaralan na pawang mga lalaki lang ang estudyante. Doon ay mistulang labanan ang oras ng pananghalian sapagkat nag-aagawan sila sa konting paninda na tinapay. Madalas silang mag-away noon ni Raiga dahil palagi niya iyong nauunahan sa pagkuha ng tinapay kaya ngayon ay binigyan niya na ng maraming tinapay si Raiga bilang pagbawi. Ngunit ang makalaban si Ranma ang siyang pinakagusto ni Raiga, pero pilit itong iniwasan ni Ranma hanggang sa mawala na lang ito bigla sa paningin ni Raiga.
Dahil doon ay naligaw na naman si Raiga sa paghahanap kay Ranma na hanggang sa paglubog ng araw ay nakatayo lang naman sa may harap ng gate kasama si Akane. Naulit muli ang mahabang paglalakad ni Raiga at nakarating ulit ito sa nayon kaya binati na siya ng mga iyon para sa kanyang muling pagbabalik. Sa pagkakataong ito ay inalok na siya ng mga taong bayan na kumain muna at doon na manirahan subalit desidido si Raiga na mahanap muli si Ranma na sa buong akala nito ay tumakas na naman mula sa kanya. Makalipas ang ilang araw, may isang grupo ng mga estudyante ang nag-eksperimento sa loob ng laboratorio ngunit walang ano-ano ay bigla na lang iyong sumabog sa kanila na siyang dahilan ng pagkasira ng gusali. Sa bahay naman ay nakatanggap si Ranma ng sulat mula kay Raiga na nagsasabing magtutuos pa sila, pero hindi yun inintindi ni Ranma dahil alam nito na sa mga oras na iyon ay naliligaw pa rin iyon, pero ang hindi nito alam ay muling itinuro ng matanda kay Raiga ang daan patungo sa Tokyo. Kinabukasan, sa paaralan ay napuna ng dalawang kaibigan ni Akane na mas humaba na ang buhok nito at mas makintab na rin umano bagay na palihim na ikinatuwa ni Akane dahil sa wakas ay mas mahaba na umano ang buhok niya kesa kay Kasumi. Pero naputol ang kanilang usapan nang biglang marinig ni Akane mula sa kanilang mga kamag-aral na bumalik ang lalaking nakalaban ni Ranma nung nakaraan. Masaya si Raiga na nahanap niya muli ang kinaroroonan ni Ranma, subalit bigla na lang itong natumba matapos tamaan ng bola sa ulo dahil nakapwesto pala ito sa kalagitnaan ng paglalaro ng mga baseball player. Maya-maya pa ay hinarap na ito ni Ranma, kaya inabangan ng ilang mag-aaral ang magiging resulta ng muli nilang pagkikita. Naroon din si Nabiki at mga kaibigan nito na ginawa pang pastahan ang laban dahil nagpataya ang mga ito sa mga estudyanteng naroon sa kung sino ang mananalo sa pagitan ni Ranma at Raiga. Muling inakusahan naman ni Raiga si Ranma na tumakas pero giit ni Ranma na si Raiga ang bigla na lang nawala ng araw na iyon. Sa lahat ng hirap at pagod ni Raiga mahanap lang si Ranma, sa pagkakataong ito ay sinigurado ni Raiga na tatapusin niya na ang lahat sa araw na ito. Hindi nagtagal ay nagumpisa na ang laban ng dalawa, at dahil mas mataas ang bilang ng mga pumuste kay Ranma ay may plano si Nabiki para mapasa kanila ang malaking halaga ng pera. Dumating naman doon ang mga estudyanteng nag-eksperimento sa laboratorio, at napagkasunduan ng mga itong gamitin kay Ranma na siyang fiancé ni Akane ang kanilang ginawa nang sa ganon ay makaporma na sila sa dalaga. Habang nagpapatuloy ang laban ng dalawa ay naintriga ang isang lalaki kung anong klaseng payong ang laging dala ni Raiga, pero nang subukan na nitong buhatin yun ay halos hindi umangat ang payong sa sobrang bigat. Dahil doon ay nilapitan ni Akane ang payong at nakumpirma na mabigat nga iyon sabay na alala na binubuhat lang yun ni Raiga gamit ang isang kamay. Ibig sabihin ay napakalakas ni Raiga kaya agad na pinayuhan ni Akane si Ranma na mag-ingat at kung maari ay lubayan na si Raiga, ngunit patuloy pa rin itong nakipaglaban. Sa ibang dako ng paaralan, isang lalaki naman ang tumakbo sa kinaroroonan ni Kuno para ibalita ang tungkol sa nagaganap na labanan, ngunit masyado itong abala sa pagtitig sa litrato ng dalawang babaeng kinahuhumalingan nito. Maya-maya pa ay halos manalo na si Ranma sa laban matapos nitong mapailaliman si Raiga. Pero kahit ganon ay hindi pa rin sumuko si Raiga at iniangat si Ranma gamit lamang ang isang kamay na nakatuon sa lupa. Pagkatapos ay kinuhang muli ni Raiga ang kanyang payong at saka hinila si Ranma sa lugar kung saan eksaktong ibinaon ng mga estudyante ang ginawa nilang mga pampasabog. Ngunit, palpak ang naging plano ng mga ito sapagkat dahil sa huli ay sa kanila rin sumabog ang mga iyon. Sinundan naman ni Nabiki sina Ranma at Raiga upang ibigay kay Raiga ang mga bitaminang pampalakas umano, nang sa ganon ay matalo nito si Ranma. Sa kagustuhang matalo si Ranma ay ininom iyon ni Raiga at hindi nagtagal ay lumakas naman nga ito kaya nagawa nitong bunutin ang malaking poste na nakabaon at saka yun ginamit na pang-atake kay Ranma. Dahil sa sobrang lakas ni Raiga ay marami itong napinsala sa lugar habang hinahabol si Ranma, ngunit isang sipa lang ni Ranma sa hawak na poste ay nadurog kaagad iyon kaya pareho na ulit silang walang armas. Muling umatake si Ranma kay Raiga pero nang sumipa ito ay nadurog naman ang lababong tinungtungan ni Raiga dahilan para masira ang tubo ng tubig at mabasa si Ranma. Laking gulat ni Raiga nang makitang naging babae si Ranma, pero kahit ganon ay tuloy pa rin ang kanilang laban at doon na ginamit ni Raiga ang kapirasong bagay na nakatali sa ulo niya. Pinaikot-ikot niya iyon na parang boomerang, at kasabay niyon ay sinabi ni Akane na kukuha siya ng mainit na tubig para kay Ranma. Ngunit, nang tumakbo na ito ay bigla namang natakid ang dalaga sa malaking ugat ng puno dahilan para madapa ito. Agad itong nilapitan ni Ranma para tulungan, at gamit ang payong ni Raiga ay ihinarang yun ni Ranma sa kanilang dalawa para hindi tumama sa kanila ang armas ni Raiga, at pagkatapos ay itinakbo niya palayo si Akane. Ngunit hindi nagtagal ay nasundan din agad sila ni Raiga, at sa muling pagpapaikot nito ng itim na bagay ay tumama yun sa buhok ni Akane na siyang dahilan para maputol ang mahabang buhok ng dalaga. Sa sobrang gulat ay natigilan at natulala si Akane,
Habang napag-usapan naman ng mga naroon kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng mahabang buhok para sa mga babae. Inako ni Ranma ang kasalanan at sinabing suntukin siya ni Akane bilang ganti, at ganoon din ang sinabi ni Raiga, nang sa ganon kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ng dalaga. Bagamat malumbay si Akane, nag-iwan pa rin ito ng bukol sa pisngi ng dalawa dahil sa malakas na pagsuntok at saka umalis. Habang naglalakad ay napasuntok pa si Akane sa isang poste, at nang makita yun ni Ranma ay napagtanto nito na ganoon kalaki ang galit ng dalaga dahil sa nangyari. Pagka-uwi ay wala pa ring kibo si Akane habang inaalala na noong bata pa siya ay gusto na talaga niya si Dr. Tofo, at sinabi sa kanya noon ni Kasumi na kung pahahabain niya ang kanyang buhok ay magugustuhan siya nyon. Naputol ang iniisip ni Akane nang biglang kumatok si Ranma sa bintana, pero dahil sa sobrang inis ay pinagbabato niya ito para umalis dahil gusto niyang mapag-isa. Bumaba si Akane papuntang kusina, at nang makita ni Kasumi ang itsura ng buhok niya ay naihagis nito ang niluluto sa sobrang pagkagulat. Subalit nang tanungin ni Kasumi kung ano ang nangyari ay sinabi na lamang ni Akane na gusto lang niya ng bagong hairstyle. Kasabay ng pangyayaring iyon ay abala naman si Raiga na mahanap si Ranma para tapusin umano ang laban nila, nang bigla naman nitong makasalubong ang isang lola na tulad niya ay hirap din sa paghahanap. Habang hawak naman ni Ranma ang naputol na buhok ni Akane ay mas lalo itong nakonsensya dahil hindi na niyon sinabi kay Kasumi ang totoong nangyari, kaya naman napagdesisyonan nito na humingi ng tawad sa dalaga. Naabutan niya si Akane na naglalakad papunta kay Dr. Tofo para patingnan ang nabaling bukong-bukong kaya agad siyang humingi ng tawad dito, pero ng mga oras na yun ay tanggap na ni Akane ang pagkaputol ng kanyang buhok kaya naman sinabi niya kay Ranma na ayos lang at saka nagpatuloy muli sa paglalakad. Pagkarating sa klinik ay mas lalo pang gumaan ang pakiramdam ni Akane matapos purihin ni Dr. Tofo ang pagpapaiksi niya ng buhok. Pagkatapos matapalan ang bukong-bukong ni Akane ay umalis na rin ang dalawa. Habang naglalakad ay nabanggit ni Akane kay Ranma na ngayon ay tanggap na niya na ang ate niya ang gusto ni Dr. Tofo. Doon ay inamin din ni Ranma sa dalaga na cute ito sa bago nitong hairstyle bagay na ikinatuwa at ipinagpasalamat naman ni Akane sabay tulak kay Ranma na siyang dahilan para mahulog iyon sa ilog. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay narating na ni Raiga ang Tendo Training Hall, matapos nitong unahing samahan ang matanda sa paghahanap sa Tanaka Residence. Hindi nagtagal ay pinasok na ni Raiga ang bahay at nang makita ang natutulog na si Ranma ay sinubukan niya iyong gisingin, pero sa halip ay si Mr. Genma ang nagising kaya itinapon nito ang dalawa sa labas para hindi makaistorbo sa pagtulog. Dahil umuulan at sa tubig bumagsak si Ranma ay naging babae ang anyo nito, at bago sila magtuos ay sinabi muna ni Raiga na nung araw na tumakas umano si Ranma sa laban nila ay sinundan niya ito sa China. Nagulat si Ranma nang malaman na nakarating din si Raiga sa Joseon-kyo, dahil ibig sabihin ay tulad din nila ito na nagbabago ng anyo kapag nababasa at yun ang dahilan kung bakit palagi itong may dalang payong. Hindi nagtagal ay naglaban na silang dalawa, pero dahil sa kanilang ingay ay nagising ang tatlong magkakapatid kaya bumangon ang mga ito para tingnan kung ano ang nangyayari sa labas. Dahil sa pag-aakalang may masamang loob na nakapasok sa kanilang bakuran ay ibinigay ni Kasumi kay Akane ang dumbbell na siya naman nitong ibinato sa labas. Tumama yun sa ulo ni Raiga dahilan para mabitawan nito ang payong at mabasa ng ulan kaya agad na tumakbo palayo si Raiga. Dahil naman sa pag-aalala ay sinundan ni Ranma si Raiga pero ang tanging nakita na lang nito ay ang mga damit nyon, kaya ibig sabihin ay nagpalit na yun ng anyo, nang may bigla namang lumitaw na isang aso sa likod ni Ranma. Kasabay nyon ay bumalik na si Akane sa kanyang silid para matulog muli, ngunit walang ano-ano ay may isang maliit na baboy ang pumasok sa kwarto nito. Isinama naman ni Ranma pauwi ang aso sa pag-aakalang ito si Raiga na nagbagong anyo matapos mabasa ng ulan. Bumaba si Akane para gamutin ang bukol ng baboy, pero nang makita nito si Ranma ay tinanong muna nito kung nasaan na si Raiga. Pinagtakpan ni Ranma ang pagbabagong anyo ng kapwa mandirigma, kahit na halata pa rin umano itong si Raiga sa anyo nitong aso. Ngunit nagdalawang isip si Ranma nang biglang sabihin ni Akane na ang asong iyon ay pagmamay-ari ni Yamada, kaya naman agad itong kumuha ng tubig para ibuhos doon. Hindi nagbago ang anyo ng aso kaya pakiramdam ni Ranma ay naloko siya, kaya umalis na lamang ito para maligo na. Nakiusap naman si Akane kay Ranma na isabay na ang baboy sa panliligo kaya wala na itong ibang nagawa kundi sundin ang dalaga. Pagkarating sa banyo ay naghubad muna si Ranma at saka inilubog ang baboy sa maligamgam na tubig, ngunit laking gulat nito nang biglang maging si Raiga ang maliit na baboy. Pagkaahon ni Raiga mula sa ilalim ng tubig ay tumambad dito ang hubad na katawan ni Ranma sa anyong babae nito. Gayunpaman, mapapansin na galit si Raiga kay Ranma, habang hindi naman makapaniwala si Ranma na nagpunta rin pala talaga si Raiga sa Joseon-kyo. Mas lalong nanggalaiti si Raiga sa galit habang sinasabi na sinundan niya si Ranma,
at araw-araw niya noong nilalakad ang sobrang lawak na lupain ng China, hanggang sa isang araw ay may isang weird na babae na nagtulak umano sa kanya sa bangin at nahulog siya sa lawa. Doon nagsimulang magbago ang kanyang anyo bilang isang baboy, at ang masaklap pa ay hinuli siya noon ng isang panda at dinala sa isang restaurant para ipaluto. Pero nang ilagay na siya ng chef sa kumukulong tubig ay doon na nagbalik ang kanyang tunay na anyo. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makalimutan ni Raega ang nangyari at ang lahat ng iyon ay isinisisi nito kay Ranma, dahil sa hindi niyon pagsipot sa kanilang laban. Sinubukang maghiganti ni Raega pero bago pa man nito iyon magawa ay agad na pinihit ni Ranma ang gripo na siyang dahilan para bumalik si Raega sa pagiging baboy. Gayunpaman, kahit anyong baboy na si Raega ay nag-away pa rin ang dalawa kaya naman isinama na ni Akane ang baboy sa kanyang kwarto para matulog na. Dahil walang kaalam-alam si Akane na ang baboy na yun ay si Raega ay itinabi pa nito iyon sa pagtulog. Pagsapit ng madaling araw na ay palihim na pumunta si Ranma sa kwarto ng dalaga dala ang takore na may lamang mainit na tubig. Pagbukas niya ng bintana ay nagising si Raega, subalit nang kunin niya na ito ay bigla siya nitong kinagat dahilan para mapilitan siyang ihagis ito sa pader. Dahil ayaw sumama ni Raega ay napilitan si Ranma na hulihin na lang ito, hanggang sa bigla siyang natakid sa dumbbell ni Akane dahilan para mapadapa siya sa natutulog na dalaga. Laking gulat naman ni Akane nang magising at makitang nakayakap sa kanya si Ranma kaya naman napabangon agad siya at sinampal ito, at saka pinagpapalo ng animoy espada sa ulo sabay hagis palabas sanhi ng matinding galit. Kinabukasan, inisip ni Nakasemi at Nabiki na gustong maka-score ni Ranma kay Akane, kaya pinagsabihan nila ito na huwag madaliin ang mga bagay-bagay porke nakatakda itong ikasal sa bunso nilang kapatid. Dahil doon ay namula ang pisngi ni Ranma sa kahihiyan at mariing itinanggi ang paratang na isa siyang manyak. Pumasok na ang dalawa sa paaralan, pero patuloy na binabantayan ni Ranma ng palihim sina Akane at ang anyong baboy na si Raega. Bago umattend ng klase ay iniwan muna ni Akane ang baboy sa isang bodega, pero lingid sa kaalaman nito na naroon sa loob si Ranma dala ang takore na may mainit na tubig. Nang makaalis si Akane ay agad na lumitaw si Ranma kaya mabilis na tumakbo si Raega para makatakas, subalit napapasok ito sa isang palikuran na pambabae kaya nang buksan ni Ranma ang pinto ay nagsigawan ang mga iyon. Dahil doon ay agad na nagpalit ng anyo si Ranma bilang babae nang sa ganon ay maipagpatuloy niya ang paghabol kay Raega. Gayunpaman, nakatakas muli si Raega at sunod naman nitong napasok ang palikuran na para sa mga lalaki. Doon ay kinuha ng isang lalaki si Raega at saka iniabot kay Ranma para makapagpasikat sa pag-aakalang totoong babae ang ating bida. Sa wakas ay naibalik na ni Ranma sa totoong anyo si Raega at sa kanya ito tinanong kung bakit ayaw na nitong bumalik sa normal gayong ito naman ang nanghamon sa kanya ng laban. Tila nag-e-enjoy na rin umano ito sa mga yakap at sa pangalang ibinigay ni Akane, kaya naman sumagot si Raega at sinabing hindi siya naiintindihan ni Ranma dahil hindi naman nito alam ang sakit at kahihiyan na nasaksihan niya noon. Dagdag pa ni Raega na ngayon lang din siya nakaramdam ng totoong nagmamahal sa kanya bagay na ikinagulat ni Ranma at sinabing nahihibang lang ito dahil malabo umano itong mahalin ni Akane, kaya napagtanto ni Raega na may gusto rin si Ranma kay Akane dahil nagseselos ito. Habang nagdidiskusyon ang dalawa ay biglang dumating si Akane at sinipa si Ranma dahil ilang beses na umano nitong nasabi na tigilan na si Pai. Kasabay niyon ay sinamantala naman ni Raega ang pagkakataon na magbagong anyo sa pamamagitan ng pagbubukas ng sprinkler bagay na ikinagulat ni Ranma kaya wala na itong iba pang nagawa. Ngunit, nang sumunod na araw ay hindi sinasadyang nagkahiwalay na naman ang dalawa matapos maligan ni Raega nang iwan ulit siya ni Akane sa loob ng bodega. Nabigo si Raega sa paghahanap kay Akane kaya naupo muna ito sa may tulay habang iniisip ang dalaga, nang bigla siyang makita at kuhanin ng mayamang mag-asawa na hindi biniyayaan ng anak. Dinala siya ng mga ito sa napakalaking mansyon, habang si Akane naman ay problemado sa paghahanap sa kanya kaya tinulungan na ito ni Ranma. Maya-maya pa ay isinabay na siya ng matanda sa panliligo, pero laking gulat nito nang maging tao ang kaninang itim na baboy, matapos nilang lumubog sa maligamgam na tubig. Gayunpaman, nang sabihin ni Raega na tao talaga siya ay natuwa pa ang matanda sapagkat meron na umano ang mga itong magiging tagapagmana. Sa paghahanap naman ng dalawa ay napadaan ang mga ito sa mansyon ng mag-asawa kung saan narinig nila ang pagsigaw ni Pai habang hinahabol ng tatlong gwardya. Para kay Akane ay makipaglaban si Ranma sa tatlo nang sa ganon ay tumigil na ang mga ito sa paghabol kay Pai. Hindi nagtagal ay napabagsak niya ang tatlo at dumating naman ang mayamang mag-asawa. Bagamat nang hihinayang ay isinuko na ng mga ito si Pai at sinabing hahanap na lang sila ng bago nilang gagawin na tagapagmana. Sinubukan ni Mr. Genma na magpapansin sa mag-asawa para maging tagapagmana ngunit hindi naman ito pinansin ng mga iyon. Kinagabihan ay nakaramdam si Ranma ng pagsisisi kung bakit pa siya nagpakahirap na iligtas si Raega at sinabing dapat ay hinayaan na lang niya iyon na maging tagapagmana ng mayamang mag-asawa.
Sinubukan niya ulit yung puntahan sa silid ni Akane, subalit ang dalaga ang bumungad sa kanya kaya sinipa ulit siya nito palabas ng kwarto. Dahil doon ay muli na naman siyang pinag-isipan ni Nakasumi at nabiki na manyak bagay na hindi niya matanggap. Nang sumunod na araw, naisip ni Ranma na kumain ng ice cream kaya para hindi siya maiyang bumili ay ginamit niya ang kanyang anyong babae. Kinain niya iyon habang naglalakad nang bigla siyang mapadaan sa bakanteng lote kung saan niya nakita ang kanyang tatlong kaklase na sinasaktan ng isang babae gamit ang laso. Tumalon siya sa pader at agad na pinigilan ang babae. Bahagya silang nagtuos pero agad ding umalis ang babae na nagpakilala bilang Kodachi ng St. Hibrick High School. Isinama ni Ranma ang tatlo sa bahay ni Akane, at doon ng mga ito inilahad ang nangyaring pambubugbog sa kanilang lahat na miyembro ng gymnastic club. Dahil doon ay mapipilitan na umano silang umatras sa paligsahan, at tanging si Akane na lang ang natitira nilang pag-asa. Habang nagaganap iyon ay lingid sa kaalaman nilang lahat na may isang babae na nakikinig sa usapan nila. Nakiusap ang tatlo kay Akane na ito na ang maging representative ng Furincon High School sa gaganaping martial arts rhythmic gymnastics para sa kanila. Bagamat hindi siguradong makakaya ay matapang na pumayag si Akane alang-alang sa club at sinabing ipaghihiganti niya ang mga ito, bagay na labis na ipinagpasalamat naman ng tatlo. Pagkaalis ng mga iyon ay agad na nag-ensayo si Akane at sakto namang dumating si Raiga kaya nasaksihan nito ang pag-insayo ng dalaga. Samantala, ng mga oras na iyon ay nag-insayo rin ang mga taga St. Hibrick High School, at doon na sinabi ng babae kay Kodachi ang tungkol sa narinig niya kanina na si Akane na ang magiging representative ng Furincon High School, kaya naman agad itong kumuha ng sandata para tambangan naman si Akane. Sa dojo, makikita na nahihirapan si Akane sa pag-insayo kaya naman hindi na nakatiis si Raiga at pumunta na ito sa banyo para lumubog sa mainit na tubig kahit pa naroon si Mr. Tendo. Pagkabalik ay agad na inalok ni Raiga si Akane na tuturuan niya sabay pakitang gilas gamit ang laso kaya humanga ang dalaga. Maya-maya pa ay natapos na ang kanilang training, at dahil first time palang iyong nagawa ni Akane ay halos maghabol ito sa hininga sa sobrang pagod. Habang naliligo ay naisip ni Akane na isang linggo na lang bago ang martial arts tournament, pero hindi pa rin siya bihasa kaya medyo nagsisi siya at sinabing sana ay hindi na lang siya nagboluntaryo. Pagkatapos maligo ay nahiga na si Akane sa kanyang kama, pero laking gulat niya nang makita si Kodachi na nasa kanyang kisame. Agad siyang inatake nito gamit ang malaking martilyong gawa sa kahoy. Doon napagtanto ni Akane na si Kodachi ang nangambang sa mga kaklase nila bagay na hindi naman nito itinanggi. Iginapos ni Kodachi si Akane gamit ang laso, pero nang nakaakma na niya itong paluan ng martilyo ay bigla siyang naipit sa likod ng pinto matapos iyong itulak ni Ranma ng malakas dahil sa paghabol niyon kay Raiga. Unti-unting lamubay ang laso sa katawan ni Akane, kaya nang aatakihin na ito ni Kodachi ay nagawa nitong makadepensa. Dahil doon ay umalis na si Kodachi at sinabing babalikan niya si Akane bago ang gaganaping tournament. Habang tumatakbo sa bubong ng bahay ay nakasalubong ni Kodachi ang dalawang kanina pang naghahabulan na sina Ranma at Raiga. Naramdaman ni Ranma na may tinamaan ang dala niyang takore, at paglingon niya ay nakita niya na nahuhulog na si Kodachi. Agad siyang bumalik para iligtas ang dalaga, pero nang magpapalim na siya rito ay pinigilan siya nito para itanong ang kanyang pangalan sabay abot ng mga kulay itim na rosas. Ngunit isa lang pala iyong patibong upang iparalisa ni Kodachi ang katawan ni Ranma. Nagkagusto kasi ito sa ating bida at balak nitong halikan si Ranma, pero nang gagawin na yun ni Kodachi ay bigla itong sinipa ni Akane dahil maingay umano ang mga ito sa bubong. Dahil doon ay umalis na si Kodachi at sinabing saka na lang ulit sila magkita ni Ranma. Ngunit, dahil paralisado pa rin ang katawan ni Ranma ay doon na ito nagpalipos ng gabi sa bubong.